So what's up everyone? Ngayon magluto tayo ng langka at pritong galunggong. So ito yung mga ginamit natin. So meron tayong 4 na galunggong, meron tayong nabiling kalahating kilong maliliit na limango, meron tayong sibuyas, bawang, luya at siling haba, meron din tayong 1 kilong langka. Tapos meron tayo ditong nabiling 60 pesos na gata. Yan, so ito yung sariwang gata. Ayan, pagkatapos ay ginisa muna natin yung ating 3 rekado, bawang, sibuyas, bawang para naman lumabas yung aroma bago natin ilagay yung ating langka at lagyan ng gata. So yun yung parang naisip ko lang, parang mas masarap pag ganun yung gagawin. So tinry ko, okay naman ang kinalabasan, masarap din. Yan, so gisahin lang natin yung ating sibuyas, bawang at luya hanggang medyo mag golden brown ng konti. Konti lang naman. Yan, so konting gisa lang yan. Kasi 'di ba, yung normally na ginagawa sa langka, kung naalala ko sa amin dati, is hindi talaga ginigisa. Nilalagay yung langka, sibuyas, bawang, luya, tapos gata, tapos diretso luto na siya. So tinry ko lang to and okay naman yung naging resulta, masarap. Yan, so 1 kilong langka yan. Tapos nilagay na natin yung pangalawang gata, tapos nilagay ko na rin yung isang purong gata, yung marami. So yung maunti pang liliputok natin mamaya. Yan, tapos naglagay tayo ng maraming paminta. Tapos magic sarap din naglagay tayo, siguro mga 1 teaspoon, okay na yon. Tapos tinakpan lang natin at pinakulo natin. So nung kumulo na, ayan, so 1 kulo lang, tapos haluin lang natin. So gumamit na tayo ng 2 panghalo para mas maganda ang kalabasan. Yan, so ganyan lang. Ayan, so pagkahalo, naglagay tayo ng asin. So marami-raming asin. Tapos nilagay na rin natin yung ating pangsahog na kalahating kilong maliliit na alimango. Yan, so yan yung magpapalasa, magpapasarap sa ating ginataang langka. Yun. Tapos takpan lang natin at pakuluin natin. Ayan, so pagka kumulo na, ganun lang uli. So ang gagawin kasi dito, dapat alaga siya sa halo kasi nasusunog yung ilalim o yung babang part pag hindi hinahalo. Kaya talagang pagkulo, halo, pagkulo, halo, ganun lang yung proseso. Yan, so titikman na natin kung ayos na ba. Yan, so nagdagdag pa tayo ng patis. So mga 2 kutsarang patis yung ating dinagdag dito, pagkatapos hinalo lang natin ulit. So ano yan, pag tinikman mo, kung okay na, pag hindi, tansyahin mo, dagdagan mo ng rekado na palagay mo magpapasarap dito. Yan, so tinakpan lang natin uli at nung kumulo na, yan, 1 halo lang uli. Yan, so medyo dumidikit na sa ilalim kasi konti lang, actually konti lang yung gata natin, medyo kinulang pero okay pa rin naman. Tapos nilagay na rin natin yung last na gata, yung parang pangliputok ang tawag sa amin. Tapos naglagay tayo ng 4 na siling haba, pampabango sa ating ginataan. Tapos pinakuluan lang natin ito ng 1 kulo pa, tapos hinalo, then that's it. Okay na yun, di ba? Kainan agad. Yan. So, di ba pagkasarap. So, mas okay sana kung madami-dami yung gata pero wala talaga. Pero masarap na rin to. Masabi ko yun yung isa. Masarap na. Okay, yan. Pagkatapos nito, iset aside lang natin to kasi magpiprito naman tayo ng galunggong. Ayan. So, nagpainit lang tayo ng mantika at inilagay na natin dito yung 4 na galunggong. Yan. So, the best part to dun sa ating ginataan. Yan, so takpan lang natin para hindi kumalat yung mga mantika. Ayan, so makalipas ang ilang minuto, yan, yung hindi na pumuputok, ibabalik na rin natin. Yan, pagkatapos saglit na lang to, mga isa o 2 minuto, pwede mo nang ahunin to. Yan, so ganyan lang. So okay na po yan, saktong luto, medyo crispy pero hindi sunog. Yan.
So kung nagki-crave din kayo, subukan nyo na or bumili kayo sa karinderya ng langka. So napakasarap at masustansya ang langka. Ayan, so kung ito lang yung video na aking ginawa, sana nagustuhan nyo. Huwag nyo kalimutang mag-like, mag-share, mag-follow sa aking YouTube and Facebook page. Maraming salamat and God bless you all. Bye-bye!